Inagtawanan niya ako habang nilalagdaan ang divorce papers. Akala niya tapos na ang laban. Pero nang buksan ng hukom ang testamento ng ama ko, biglang nanlamig ang buong korte. At doon nagsimulang gumuho ang mundong akala niyang kontrolado niya. Tahimik ang loob ng korte. Ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat segundo na lumilipas. Ang amoy ng kahoy na upuan, ang malamig na hangin mula sa aircon, at ang mahinang bulungan ng mga taong nanonood. Lahat iyon ay tila masyadong malinaw sa pandinig ko. Nakaupo ako sa harap, diretso ang likod, pero nanginginig ang mga kamay ko. Sa kabilang side ng mesa, nandoon si Adrian, ang lalaking minsan kong minahal ng buong buo. Nakasuot siya ng itim na suit, maayos ang buhok, at may ngiting hindi ko makalimutan, ang ngiting pun ng panunuya. Para bang nanalo na siya, bago pa man magsimula ang laban. Hawak niya ang ballpen, paikot-ikot ito sa pagitan ng mga daliri niya, na para bang laruan lang ang sandaling ito. Ready ka na ba? Bulong niya, sapat ang lakas para marinig ko, pero hindi ng iba. May halong pang insulto ang tono niya. Isang pirma na lang, tapos na ang lahat. Hindi ako sumago. Tumingin lang ako sa papel sa harap ko, ang divorce papers. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. Ilang taon din kaming nagsama, ilang pangarap ang binuo, ilang pangakong binitiwan sa ilalim ng bituin. At ngayon, isang pirma na lang ang katumbas ng lahat ng iyon. Emares Villanueva, tawag ng hukom, isang lalaking may uban na ang buhok at seryoso ang mukha. Kung handa na po kayo, maaari na tayong magpatuloy. Villanueva, apelyido ni Adrian. Apelyidong minsan kong ipinagmamalaki, pero ngayoy parang pasan-pasan kong pabiga. Huminga ako ng malalim at tumango. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong maging matatag. Habang nilalagdaan ni Adrian ang papel, tumawa siya, mahina pero malinaw. Ang bilis ng panahon, no, sabi niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Dati, ikaw ang nangangarap ng marangyang buhay. Ngayon, alis ka na lang na wala halos kahit ano. Naramdaman ko ang pagkurot sa dibdib ko. Totoo ang sinasabi niya. Sa mga nakaang taon, unti-unti niyang inangkin ang lahat, ang negosyo, ang bahay, ang mga ipon. Ako ang naiwan, tahimik na sumuporta habang siya ang umanga. At ngayong tapos na kami, parang wala na akong karapatan sa anumang pinaghirapan naming dalawa. Pero hindi niya alam ang buong kwento. Nang ako naman ang sumulat ng pirma ko, sandaling tumigil ang kamay ko. Sa isip ko, bumalik ang mga alaala, ang unang pagkikita namin ni Adrian sa isang maliit na cafe, ang unang pagkakataong hinawakan niya ang kamay ko, ang unang beses na sinabi niyang mahal niya ako. Lahat iyon ay tila panaginip na lang ngayon. Wala ka bang balak magsalita? Tanong niya, may bahid ng pagkayamo. O iyak ka na lang diyan. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata. Gusto kong magsalita, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero pinili kong manahimik. Hindi pa oras. Sa likod ng korte, nakaupo ang ilang tao, mga kaibigan niya, mga kakilala sa negosyo. Wala ni isa sa panig ko. Ang ama ko, si Roberto, ay matagal nang pumanaw. Siya lang sana ang kakampi ko rito. Naalala ko ang huli naming pag-uusap bago siya nawala. Anak, sabi niya noon, mahina na ang boses habang nakahiga sa ospital. Huwag mong hayaang apihin ka. Hindi sa lahat ng laban, kailangang maingay ka. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabisang sandata. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Pero habang nakaupo ako ngayon sa korte, unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Matapos ang ilang sandali, tumayo ang abogado ni Adrian. Your Honor, kumpleto na po ang mga dokumento. Handa na po kaming tapusin ang proseso. Tumango ang hukom. Bago natin tuluyang isara ang kasong ito, sabi niya, may isang dokumento pa tayong kailangang talakayin. Napakunot noo si Adrian. Anong dokumento? Tanong niya, halatang hindi inaasahan ang sinabi. Ang huling habilin ni Roberto Santiago, sagot ng hukom, sabay buklat ng isang folder. Ama ng ginang na nasa harap ninyo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan ito. Akala ko'y tapos na ang lahat tungkol sa testamento ng ama ko. Ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw siya, at sinabi sa akin noon na wala na siyang naiwan, kundi ilang personal na gamit. Your Honor, mabilis na sabi ng abogado ni Adrian, wala po sa usapan. Kasama ito sa kasong ito, putol ng hukom, matigas ang boses. At mahalagang marinig ito ng lahat. Tahimik ang buong silid. Si Adrian ay biglang tumigil sa pagngiti. Ang kumpiyansa niya ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Napatingin siya sa akin, tila naghahanap ng sagot sa mukha ko. Pero tulad ng itinuro ng ama ko, nanatili akong tahimik.
Habang binabasa ng hukom ang unang linya ng testamento, ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero alam kong may dahilan kung bakit ngayon lang ito inilabas. At sa kaibuturan ng puso ko, may munting apoy na muling nagliyab, tag-asa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ito ang wakas ng kwento ko. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na ako natatako. Bawat tunog sa loob ng korte ay tila humina nang simulan ng hukom ang pagbasa. Ang mga pahina ng testamento ay marahang nagkaluskos. Parang sinasadya ng panahon na pahabain ang sandaling iyon. Ramdam ko ang titig ng mga tao sa likod, ang kanilang pag-usisa, ang kanilang paghuhusga. Pero mas ramdam ko ang presensya ni Adrian sa tabi ko, ang biglaang pagbabago ng kanyang postura, ang pagkapit ng kanyang kamay sa mesa. Sa aking pinakamamahal na anak, malakas at malinaw na binasa ng hukom, iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian na hindi pa naipapamahagi. Napatigil ang paghinga ko. Lahat. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Akala ko'y wala nang natira. Akala ko'y simpleng tao lang ang ama ko, na nabuhay ng tahimik at namatay ng walang iniwang yaman. Iyon ang sinabi sa akin ng mga abogado noon. Iyon din ang ipinaunawa sa akin ni Adrian. Hindi ito totoo, bulong ni Adrian, halos pabulong pero may bahid ng gali. Siguradong may mali. Hindi ako lumingon. Ayokong makita ang mukha niya sa sandaling iyon. Ayokong masira ang kakaibang lakas na unti-unting bumabalot sa akin. Nagpatuloy ang hukom. Ang aking anak ay dumanas na maraming pagsubok. Mga pagsubok na hindi niya pinili, ngunit buong tapang niyang hinarap. Sa oras na ito, nais kong ipaalala sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili. Parang naririnig ko ang boses ng ama ko habang binabasa iyon. Parang nandito siya sa loob ng korte, nakatayo sa tabi ko, tahimik na nakangiti. Ang lahat ng aking negosyo, patuloy ng hukom, kabilang ang lupa, mga gusali, at mga investment na nakapangalan sa aking kumpanya, ay ililipat sa aking anak sa sandaling maisakatuparan ang kanyang diborsyo. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa silid. Narinig ko ang paghinga ng mga tao, ang mga tanong na hindi nila masabi ng malakas. Si Adrian ay biglang tumayo. Your Honor, mariing sabi niya, impossible po ito. Wala kaming alam na ganoong kumpanya. At kahit pa mayroon, kasal pa kami noon. Ibig sabihin, may karapatan ako. Umupo ka, Emar Villanueva, utos ng hukom. Tatapusin ko muna ang pagbasa. Namula ang mukha ni Adrian. Mabigat ang paghinga niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi na iyon ang lalaking puno ng kumpiyansa kanina. Isa na lang siyang taong nawalan ng kontrol. Upang maiwasan ang anumang kalituhan, dagdag ng hukom, ang lahat ng ari-ariang ito ay nakarehistro sa ilalim ng isang trust na hindi kailanman naging bahagi ng conjugal property. Ang asawa ng aking anak, kasalukuyan man o dating asawa, ay walang karapatan dito. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa loob ng korte. Tahimik ang lahat. Narinig ko ang sarili kong paghinga, mabilis, nanginginig. Ang mga salitang iyon ay parang ulan sa lupang matagal ng uhaw. Hindi mo ito sinabi sa akin, bulong ni Adrian, nakatitig sa akin ngayon, puno ng galit at pagtataka. Alam mo pala ito. Umiling ako ng marahan. Hindi ko alam, sagot ko, unang beses na nagsalita mula kanina. Ngayon ko lang din narinig. At iyon ang totoo. Hindi kailanman binanggit ng ama ko ang detalye ng kanyang mga negosyo. Alam ko lang na madalas siyang bumiyahe, madalas siyang may kausap sa telepono, at palagi niyang sinasabi na balang araw, maunawaan ko rin ang lahat. Nagpatuloy ang hukom sa pagbasa. Higit sa lahat, iniiwan ko sa aking anak ang karapatang magdesisyon sa hinaharap ng mga kumpanyang ito, kung ipagpapatuloy, ibebenta, o isasara. Walang sinuman ang maaaring magdikta sa kanya. Napapikit ako. Sa isip ko, bumalik ang mga alaala ng pagkabata, ang ama kong tahimik, pero matatag, ang mga gabing magkasama kaming nagkukwentuhan, ang mga payo niyang hindi ko noon lubos na naintindihan. Lahat pala ng iyon ay paghahanda. Hindi ito patas, sigaw ni Adrian, hindi na napigilan ang sarili. Ako ang tumulong sa kanya sa negosyo. Ako ang nagpalago ng pera niya. Mabagal na tumayo ang hukom. Ang mga dokumento ay malinaw. At ayon sa mga record, ang mga negosyong tinutukoy mo ay hiwalay sa mga kumpanyang pag-aari ni Roberto Santiago. Ang anumang kontribusyon mo ay binayaran ng naayon. Tahimik si Adrian. Parang naubusan siya ng hangin. Umupo siyang muli, ang mga balikat ay bumagsak. Ang dating taas no ay napalitan ng pagkatalo.
Tumingin ang hukom sa akin. Mares, sandaling tumigil siya, saka itinuloy, Ginang, nais ko ring ipaalam sa inyo na may personal na liham ang inyong ama na nakalakip sa testamento. Inabot niya sa akin ang isang sobre, dilaw na ang kulay, halatang matagal nang itinatago. Nang hawakan ko iyon, parang naramdaman ko ang init ng kamay ng ama ko. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang sulat sa isip ko. Kahit hindi ko pa binibigkas ng malakas. Anak, nakasulat doon, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kailangan mong tumayo mag-isa. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat. Ginawa ko ito hindi para itago ang katotohanan, kundi para protektahan ka. May mga laban na kailangang hintayin ang tamang oras. Umatak ang luha ko, 1, 2, hanggang sa hindi ko na mapigilan. Tahimik akong umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, naiintindihan ko na. Ginang, mahinahong sabi ng hukom, handa na po ba kayong ipagpatuloy ang proseso? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Adrian, na ngayon ay iwas na iwas sa tingin ko. Ang lalaking minsang minahal ko, ay parang estrangherong kaharap ko na lang ngayon. Opo, sagot ko, malinaw at matatag ang boses. Handa na po ako. Habang nilalagdaan ang huling dokumento, ramdam ko ang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Malaya sa mga kasinungalingan, sa mga panunuya, sa buhay na hindi na akin. At habang tumatayo ako mula sa upuan, dala ang liham ng ama ko, alam kong hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito ng bagong yugto, isang yugto na ako mismo ang magsusula. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng liwanag ng araw na tila mas maliwanag kaysa dati. Parang unang beses ko ulit itong nasilayan matapos ang mahabang pagkakakulong sa dilim. May mga taong nagmamadaling maglakad, may mga sasakyang dumaraan, at may mga tunog ng lungsod na dati hindi ko pinapansin. Ngayon, bawat tunog ay paalala na buhay ako, at may bagong simula sa harap ko. Sa likod ko, narinig ko ang mabibigat na yabag ni Adrian. Hindi ko siya nilingon agad. Alam kong darating ang sandaling ito, ang sandaling haharapin niya ako, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong natalo sa sarili niyang kumpiyansa. Sandali, sabi niya, bahagyang hingalin. Kailangan nating mag-usap. Huminto ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam kong kailangan ko ring marinig ang sasabihin niya, para tuluyan kong maisara ang pintuang matagal ko nang gustong isara. Ano pa ang kailangan nating pag-usapan? Tanong ko, kalmado ang boses ko, kahit may bahagyang panginginig sa loob. Tungkol sa testamento, sagot niya. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam. Ilang taon tayong magkasama. Ilang desisyon ang ginawa mo nang hindi ko alam. Ngumiti ako ng bahagya, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat. Ilang beses din akong naniwala sa iyo, Adrian, sabi ko. Ilang beses kitang pinagkatiwalaan. Pero hindi ibig sabihin noon ay alam ko ang lahat. Hindi rin ibig sabihin na kontrolado ko ang lahat. Napailing siya. Kung ganon, ano ang balak mong gawin ngayon? Angkinin mo lang ba ang lahat? Iiwan mo ako na parang wala akong silbi. Tumingin ako sa kanya, diretso, walang galit, walang awa. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa iyo, sagot ko. Ang kailangan ko lang gawin ay maging tapat sa sarili ko. Tahimik siya. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisago. Iniwan ko siya roon at naglakad palayo. Dala ang liham ng ama ko at ang bigat ng bagong responsibilidad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga negosyong iniwan niya. Pero alam kong hindi ko nahahayaang may magdikta sa akin. Ilang araw ang lumipas at bumalik ako sa lumang opisina ng ama ko. Isang gusaling matagal nang nakasara, natatakpan ng alikabok at alaala. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at kahoy. Parang bumalik ako sa pagkabata. Noong minsan niya akong dalhin dito at ipakita ang mga plano niya, ang mga pangarap niyang hindi niya kailanman ipinagyabang. Umupo ako sa dati niyang mesa. May mga folder, mga dokumento, at mga larawan. Isa-isang bumalik ang kwento ng buhay niya, ang mga taong tinulungan niya, ang mga proyektong itinayo niya, hindi para yumaman, kundi para magbigay ng trabaho at pag-asa sa iba. Ganito ka pala, pa, bulong ko. Tahimik, pero malalim. Habang inaayos ko ang mga papeles, may kumatok sa pinto. Isang babae ang pumasok, si Elena, ang dating sekretarya ng ama ko. May edad na siya, pero matatag pa rin ang tindi. Matagal na kitang hinihintay, sabi niya, may ngiti sa labi. Alam kong darating ka rin. Alam niyo po ba ang lahat ng ito? Tanong ko. Tumango siya. Alam namin,
pero utos ng ama mo na manahimik. Sabi niya, darating ang tamang oras. At mukhang dumating na nga. Sa pulong ni Elena at ng iba pang dating katuwang ng ama ko, unti-unti kong natutunan ang mundo na iniwan niya sa akin. Hindi ito madali. May mga gabing napupuyat ako, may mga araw na gusto ko nang sumuko. Pero sa bawat pagod, naalala ko ang mga salita niya, na ang lakas ay hindi nasusukat sa ingay, kundi sa paninindigan. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa korte. May mga taong biglang naging interesado sa akin, mga negosyante, mga dating kakilala, at pati mga taong matagal nang hindi nagparamdam. Kabilang naroon si Adrian. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Humihingi siya ng pagkakataon na mag-usap, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa dating kami. Matagal kong tinitigan ang mensahe, bago ko tuluyang burahin. May mga pintong kapag isinara, hindi na dapat muling buksan. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti kong nakilala ang sarili ko. Hindi na ako ang babaeng tahimik lang na sumusunod. Natutunan kong magsalita, pero hindi para manakit, kundi para ipaglaban ang tama. Natutunan kong magtiwala muli, pero sa sarili ko muna. Isang hapon, bumalik ako sa puntod ng ama ko. Umupo ako roon, hawak ang liham niya. Salamat, bulong ko. Sa lahat. Tahimik ang paligid. Walang sagot, pero ramdam ko ang kapayapaan. Alam kong nasaan man siya. Alam niyang hindi nasayang ang mga aral niya. At sa pag-uwi ko mula roon, dala ko ang isang malinaw na desisyon. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa buhay ko. Hindi na ako mabubuhay sa anino ng kahisino. Ako na ang magsusulat ng susunod na kabanata, sa paraang alam kong tama. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi ito biglaan, hindi rin madali, pero ramdam ko ang malinaw na direksyon. Araw-araw, pumapasok ako sa opisina ng ama ko, na dati puno lang ng alaala. Ngayon ay unti-unting napupuno ng bagong sigla. May mga empleyadong matagal nang umalis ang bumalik. May mga kabataang puno ng pangarap na nag-apply. At may mga komunidad na muling umasa dahil sa muling pagbubukas ng mga proyektong matagal nang natigil. Hindi ako naging perpekto. May mga meeting na mali ang naging desisyon ko. May mga kontratang halos ikapahamak ng kumpanya. May mga gabing umiiyak ako mag-isa sa opisina, nakatungo sa mesa, tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginagawa ko. Sa mga sandaling iyon, lagi kong binubuksan ang liham ng ama ko, binabasa ang bawat linya na parang unang beses. Kapag nagkamali ka, sulat niya, huwag mong ituring na kabiguan. Ang mas malaking kabiguan ay ang matakot kang subukan muli. Iyon ang naging sandigan ko. Sa gitna ng pag-aayos ko ng mga negosyo, hindi ko inaasahang muling babalik sa buhay ko si Adrian, hindi bilang dating asawa, kundi bilang isang taong despeyadong makabangon. Una, sa pamamagitan ng mga liham. Sunod, sa pamamagitan ng mga tawag na hindi ko sinasagot. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nagpakita sa opisina. Hindi mo ako pwedeng basta balewalain, sabi niya, halatang pagod, hindi na ang dating maayos at kumpiyansang Adrian. May karapatan akong makausap ka. Pinaupo ko siya sa harap ko. Hindi dahil may natitira pa akong damdamin, kundi dahil gusto kong tapusin ang lahat ng malinaw. Ano ang gusto mo? Tanong ko, diretso. Huminga siya ng malalim. Nalugi ang negosyo ko, amin niya. Iniwan ako ng mga taong akala ko'y kaibigan. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kita sinaktan. Tahimik akong nakinig. Hindi ko siya pinutol, hindi rin ako nagpakita ng galit. Parang nanonood lang ako ng isang eksenang matagal ko, nang alam ang magiging wakas. Humihingi ako ng tawad, sabi niya sa wakas. Hindi ko hinihiling ang pera mo. Gusto ko lang ng pagkakataong may tama ang lahat. Tumingin ako sa kanya, matagal. Sa loob-loob ko, binalikan ko ang lahat ng gabi na ako ang umiyak, habang siya ay nagtatawa. Ang lahat ng salitang binitiwan niya, na nagpababa sa pagkatao ko. At sa kabila noon, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Pinapatawad kita, sagot ko. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong dalhin pa ang bigat ng galit. Nanlaki ang mga mata niya. Iyon na ba? Sabi ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang mga landas natin ay hiwalay na. Tumango siya, luhaan, at tumayo. Sa paglabas niya ng opisina, alam kong iyon na ang huling pagkakataong makikita ko siyang ganoon. Wala ng panunuya, wala ng kapangyarihan, isang taong natutong huli na ang lahat. Matapos ang pag-uusap na iyon, mas gumaan ang pakiramdam ko. Parang may isang tanikalang tuluyang naputol. Mas naging malinaw ang mga desisyon ko. Mas naging buo ang loob ko bilang leader. Nagsimula akong maglunsad ng mga programang malapit sa puso ng ama ko. Scholarship para sa mga kabataan.
Maliit na puhunan para sa mga negosyong pangkomunidad at mga proyektong hindi lang tubo ang sukatan ng tagumpay. Dumating ang araw na ginawaran ako ng pagkilala sa isang pagtitipon. Habang nakatayo ako sa entablado, palakpakan ang paligid, pero sa isip ko, isang tao lang ang nais kong marinig, ang ama ko. Alam kong kung nandoon siya, tatahimik lang siya sa gilid, may munting ngiti, walang yabang. Ang tagumpay, sabi ko sa aking talumpati, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng naabot mo, kundi sa dami ng buhay na natulungan mong umangat. Sa gabing iyon, umuwi akong pagod pero masaya. Umupo ako sa balkonahe ng bahay, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Dati, ang mga ilaw na iyon ay paalala ng mga pangarap na hindi ko naabo. Ngayon, simbolo na sila ng mga posibilidad. Hindi ko man alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa akin bukas. Alam kong handa na ako. Hindi na bilang asawa ni Adrian, hindi na bilang anak lang ni Roberto, kundi bilang isang babaeng buo ang loob, malinaw ang paninindigan, at may sariling tinik. At sa katahimikan ng gabing iyon, napangiti ako. Sa wakas, ang buhay ko ay hindi na reaksyon sa ginawa ng iba. Isa na itong kwentong ako mismo ang humuhubog. Dumating ang mga araw na mas tahimik kaysa dati. Pero ang katahimikang iyon ay hindi na nakakatakot. Hindi na ito yung katahimikang puno ng pangamba at pagdududa, kundi katahimikang may kasamang kapanatagan. Tuwing umaga, nagigising ako na may malinaw na layunin. Hindi na para patunayan ang sarili ko sa kaninuman, kundi para ipagpatuloy ang buhay na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan, at ang mga negosyong iniwan ng ama ko ay tuluyan ng tumatag. Hindi naging madali ang lahat. May mga krisis pa ring dumating, pagtaas ng gastos, mga proyektong hindi agad nagtagumpay, at mga desisyong kinailangan kong balik-balikan sa gabi. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa sa bigat ng responsibilidad. May mga taong kusang nanatili, hindi dahil sa pera, kundi dahil naniniwala sila sa direksyon na tinatahak namin. Isang umaga, habang nakatayo ako sa harap ng bintana ng opisina, lumapit si Elena. May gusto lang akong ipaalala sa'yo, sabi niya, may hawak na lumang folder. Ito ang huling dokumentong iniwan ng ama mo. Sabi niya, ibigay raw ito kapag nakita naming buo ka na. Nanginig ang mga kamay ko nang tanggapin ko ang folder. Ano po ito? Tanong ko. Ngumiti siya. Basahin mo na lang. Sa loob ng folder ay may isa pang sulat, mas maikli kaysa sa nauna, pero mas diretso. Anak, nakasulat, kung narating mo na ang puntong ito, ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa tako. Huwag mong isipin na ang yaman o pangalan ko ang nagdala sa iyo rito. Ikaw ang nagdala sa sarili mo. At kapag dumating ang araw na kaya mo nang magpatawad ng walang sakit, alam kong handa ka na sa tunay na kalayaan. Napapikit ako. Doon ko tuluyang naintindihan, hindi lang pala negosyo ang iniwan ng ama ko. Iniwan niya ang isang proseso, isang paglalakbay na kailangan kong daanan para tuluyang maging malaya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang tiwala ko sa mundo. Nakipagkilala ako sa mga bagong tao, hindi para punan ang kakulangan, kundi para makibahagi sa mga kwentong may saysay. May mga kaibigang dumating na hindi interesado sa nakaan ko, kundi sa kung sino ako ngayon. At sa unang pagkakataon, natuto akong tumawa nang hindi nag-alala kung may kapalit yun. Isang hapon, nakatanggap ako ng imbitasyon para magsalita sa isang maliit na pagtitipon ng mga kababaihan, mga ina, mga profesional, at mga taong minsan ding nawalan ng boses. Habang nakatayo ako sa harap nila, nakita ko sa kanilang mga mata ang sarili kong dati. Takot, nagdududa, pero umaasang may pagbabago. Hindi ko akalain, sabi ko sa kanila, na darating ang araw na ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko ang magiging simula ng pinakamalaking paglaya ko. Akala ko noon, kapag iniwan ka, tapos ka na. Pero minsan, doon ka palang talaga nagsisimula. Tahimik silang nakinig. May ilan na umiiyak, may ilan na tumatango. At sa sandaling iyon, alam kong may saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. Pagkatapos ng programa, naglakad ako pauwi mag-isa. Walang nagmamadali, walang humahabol. Sa ilalim ng papalubog na araw, naalala ko ang araw sa korte, ang araw na pinagtawanan ako, ang araw na akala ni Adrian ay talo na ako. Kung nakita niya lang ako ngayon, hindi bilang mayaman o makapangyarihan, kundi bilang isang taong buo, baka naintindihan niya na hindi pala sa papel na susukat ang pagkapanalo. Hindi ko na siya muling nakita. May mga balitang naririnig, may mga pangalang minsan ko pang napapakinggan, pero hindi na iyon umaabot sa puso ko. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil hindi na iyon bahagi ng kwento ko. Isang gabi, bumalik ako sa bahay na dati naming tinitirhan ni Adrian. Hindi para balikan ang sakit, kundi para tuluyang magpaalam.
Tinignan ko ang bawat sulok, bawat pader na minsang nakasaksi ng pangarap at luha. Sa gitna ng sala, huminga ako ng malalim. Salamat, bulong ko. At paalam. Ibinenta ko ang bahay makalipas ang ilang linggo, at ginamit ang bahagi ng pera para sa isang proyektong matagal ko ng pangarap. Isang sentrong tutulong sa mga taong kailangang magsimula muli. Hindi ko ipinangalan sa sarili ko ang proyekto. Ipinangalan ko ito sa ama ko, hindi bilang parangal lang, kundi bilang paalala sa sarili ko kung saan nagmula ang lahat. Sa araw ng pagbubukas, tumingala ako sa langit. Walang seremonya, walang engrandeng salita. Tahimik lang, ero puno ng kahulugan. Habang umuwi ako ng gabing iyon, napangiti ako sa sarili ko. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil alam kong kahit anong dumating, kaya ko na. Hindi na ako ang babaeng pinagtawanan sa korte. Ako na ang babaeng tumindig, nanahimik, nagtiis, at sa huli, nagtagumpay, hindi laban sa isang tao, kundi para sa sarili niya. At doon nagtapos ang isang kwento ng panunuya at pagkawala, at nagsimula ang isang kwento ng dignidad, lakas, at tahimik na tagumpay. Isang kwentong hindi na kailangang isigaw sa mundo, dahil sapat na naalam ko, na sa huli, ako ang tunay na nanalo.